Hi guys, welcome to my vlog, Kimori vlog, and yeah, for today's video, as sad as I going to say this, we have to rim up again our CF Moto 675 NK. So for this time, pupunta tayo ng Mindanao Avenue. So merong tuner dun na mas kilala, mas trusted, na mag-aayos ng ating CF Moto 675 NK. Unfortunately, yung first remap natin, andun pa rin yung jerkiness, and parang sakal yung motor. Yung backfire mas lumala, and kapag nagre-rev match ako, parang tunog kulog siya. Hindi siya smooth. As overall, hindi siya smooth. Hindi ako satisfied. So, yeah, this will be like the second remap. And hopefully, maayos na yung ating motor. So, yun guys. Papunta na tayo ng LX Mindanao Avenue. So, kasama ko ang dad ko na naka-Yamaha MT-09. Medyo late na din tayo at nakausap naman natin yung tuner na madedelay tayo dahil nagka-emergency kaninang umaga. So yeah, actually nagpa-tune up din yung dad ko before kasi hindi siya satisfied dun sa naging resulta ng remap niya. Hindi rin siya satisfied actually. Like high RPM, parang sakal daw yung motor niya, na hindi daw katulad nung dati na hindi siya naka-remap. And kapag nagmi-minor siya, parang may mga pop na decibels, and dati wala naman yun eh. Yun, so far nabudol kami. Anyway, hopefully this will be like the last remap na magiging satisfied kami at magiging smooth na yung motor namin. Kasi hindi rin biro yung yung nagpapa-remap. Medyo pricey din siya actually. Yeah, based on my experience ngayon, kapag low RPM, kapag traffic, andun pa rin yung jerkiness. Tapos pag cold start, yun, parang hindi siya na-remap eh. Pati yung kapatid ko na tuner pero lower cc lang, sabi niya, ba't ang bilis nyo natapos? Sabi parang wala man 30 minutes or 30 minutes lang tapos na kayong dalawa. So yun, parang nakapagtataka. And then nag-inquire kami dito sa bandang Mindanao Avenue. Ang sabi niya, it's like 1 hour minimum para for the remap, custom remap with dyno. So ayun pa lang, nalaman na namin na yun, parang nabudol nga kami. So well, yeah, it's a trial and error. Ganun talaga, doon tayo matututo, di ba? Pag ganung mga experience, at least ngayon alam na natin kung ano yung ano ba dapat, di ba? So, tara, samahan nyo kami. Bago din pala yung side mirror natin. What do you guys think? Ito yung parang winglet na side mirror. Bagay daw siya pag ganito mga naked bike. So what do you guys think? Comment down below kung mas okay ba yung stock or etong aftermarket na to. Ang cons lang is nahihirapan akong tumatama siya sa side mirror ko, kaya kailangan ko adjust. And kapag titingin ako dito, kailangan kong dumungaw muna. So parang yun nga, pogi yung tignan, pero safety feature ipapabomba si kuya, si bata boy.
madaming sakyan ah. Alright, nasa NLEX na tayo and let's go. Gagana kaya ang ating 1 RFID? Wala rin. So ayun lang, hindi gumagana ang ating 1 RFID. Thank you. Touchdown, Dino, Philippines. Dito tayo paparamap along Mindanao Avenue. Ito is more on parang shop siya or services na nag-o-offer sila ng mga equipment na kailangan ng isang tuner. So ito yung mga motor natin, isang CF Moto at saka isang MT-09 SP. And dito yung sa motorcycle, dito nila nire-rem up. Ayan, as you can see, Dino Pro Philippines. At ang tuner natin is si Overdrive. So si Overdrive is like trusted tuner na. Madami na din naka-recommend sa akin na try mo dito sa Overdrive. So yeah, hopefully this second remap maayos na yung problema na nakikita natin sa ating motor. Alright, mauuna yung MT-09 SP dahil may problem pa yung motor natin. Which is okay lang din naman. Basta kahit isa lang naman sa motor ma-tune up today, all good na. So sisimulan na ang pag-rem up sa ating MT-09 SP.
Philippines. Meron din silang customer lunch and located siya dito sa taas. Tara, tignan natin. Tapos kompleto din sila mga sakyan, 4 wheels, yung mga papa-change oil, mga service, and customer lunch. Yeah, actually maganda rin yung lunch nila. Ayan, sobrang liwanag tapos malamig. Meron din sila entertainment, TV, tapos mga oil. And halos kompleto naman din. And guys, baba ulit tayo dahil tapos na yung remap ng ating MT-09 SP. So ito test ride niyan sa labas kung ano naging result ng ating remap. Ayos. It's na. Ano ba? Kamusta? Yung throttle, konting biga. Gagalaw na siya. Magalaw na. So, quick update guys. Tapos na magpa-rem up yung ating MT-09 SP. So far so good. Very smooth naman ang naging result as na-test ride ng aking dad before magbigay ng feedback. And sa ating motor, unfortunately, hindi tayo na-rem up dahil MSC 9.0 pala yung ating ECU. So, Caesar Overdrive, hindi pa siya nagre-rem up ng ganong version ng MSC ECU. So, yeah, babalik tayo dito sa Dyno Pro Philippines kapag pwede na yung MSC 9.0. But, yeah, hopefully soon. So, quick update guys, nandito tayo ngayon sa Total pa northbound at kumain muna tayo sa Max Restaurant bago tayo bumalik ng Pampanga. And yeah, shoutout puli kay Sir Overdrive sa kanyang extraordinary service. Grabe, napaka hands-on at napaka attention to detail dahil nung tinignan niyo yung ating MT-09 SP, nakita niya na may mini catalytic siya dun sa canister niya, dun sa exhaust. And yeah, nirecommend niya na alisin yun if you want maximum performance and power. So yeah, nag-decide din kami na alisin na lang yun kasi parang yun, nalilimit nga yung power niya. And thank you din dahil kahit na late kami nakapunta ay na-accommodate niya pa din kami at sa atin namang 675 NK. Yeah, sad to say hindi siya na-rem up uli ni Sir Overdrive dahil naka MSC 9.0 siya. But yeah, hoping na soon ma-rem up siya ni Sir Overdrive. So, abangan natin yun. And, yep, pabalik na kami ng Pampanga. Alright, guys. So, we're back here in Pampanga. So, yeah. It's so far so good. Natapos din ng ating today's agenda. Sad to say, hindi na-rem up ang ating motor. Pero, all goods lang din naman. Dahil na-meet natin si Sir Overdrive. All goods na yung ating MT-09. Ayun. And anyway guys, tatapusin ko na dito yung video ko. So thank you guys for watching
Ride safe and see you next.